Ika-18 kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonya, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at naaalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at ibayuhin ninyo ng ibayo sa kanyang mga gawa. Sa sarong kanyang pinaghaluan, ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo. Kung gaano ang pagkakapagmapuri at pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, Ako'y nakaupong reyna, at hindi ako bao, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa, na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya, ay mangagsisiiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kanya, pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. At nangakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babilonya, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo, at ang mga mangangalakal sa lupa ay mangagsisiiyak at mangagluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal, ng kalakal na ginto at pilak, at mahalagang bato, at mga perlas at mainam na lino, at kayong kulay ube at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso at bakal at marmol, at kanela at espesyas, at insyenso, at ungwento, at kamangyan at alak at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal na mga kabayo at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo. At lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo at hindi na mga susumpungan pa. Ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kanya ay mangagsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nagsisiiyak at nagsisipagluksa, na nangagsasabi sa aba, niyaong dakilang bayan, siya na nararamtan ng mahalagang lino at ng kayong kulay ube at pula at napapalamutihan ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan, at bawat pinunong daong at bawat naglalayag sa anmang dako at ang mga mangdaragat at lahat ng nagsisipaghanap buhay sa dagat ay nangakatayo sa malayo at nangagsisigaw pagkakita sa usok ng kanyang pagkasunog, na nangagsasabi anong bayan ang katulad ng dakilang bayan, at sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, at nagsisigawan, na nag-iiyakan at nagtataghuyan, na nangagsasabi sa aba, ang dakilang bayan, na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat, dahil sa kanyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Magalak ka tungkol sa kanya o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagis sa dagat na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babilonya, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. At ang tinig ng mga manunugtog ng alpa at ng mga musiko at ng mga manunugtog ng plauta, at ng mga manunugtog ng pakakak ay hindi na maririnig pa sa iyo, at wala nang manggagawa ng anumang gawa ay masusumpungan pa sa iyo, at ang ugong ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo, at ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo,
at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa, at nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal, at ng lahat ng mga pinatay sa lupa.